ni Apostol Juan, you must know the truth because the truth will set you free. So, naabay tinuod sa mga sekta naabot. Okay. Naabot tinuod sa mga sekta. Okay? Kay naabot mga sekta ang nituo sa mga doktrina sa Katoliko. Number 1, si Kristong manluluwas. Mauna ang doktrina sa Katoliko. Kadua, naabot mga sekta na nituog Triune God, Trinity, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nituog po sila anak. Mauna na naay po tinuod nila. Pero, daghay sila gitudlo na dili tinuod. O naay tinuod na wala nila tuuhin. Number 1, okay. Number 1, na dili nila tuuhan o dili nila dawaton. Ang about sa ato ang inahan na si Mama Mary. Dili sila mutuo na si Mama Mary inahan sa Diyos. Daghan sila, pero dili na topic na murag. I-insert na ko. Pero insert na siya ako. Dili sila mutuo na si Mama Mary o si Maria inahan sa Diyos. Nituo sila na si Kristo Diyos, pero dili sila mutuo na si Mama Mary inahan sa Diyos. Okay. Daghan teksto na sa Biblia. Pero magpadayon ta sa akong gibarugan karon na true church. Okay. So karon, nganong Katoliko? Nganong nasa Roma? Sa Matthew 16:18, asa dito ko di Kristong Iglesia? Sa Israel, sa Jerusalem. Nganong niabot man sa Roma? Basahon na to ang sa Acts 23:11. Nag-iingon sa atong Ginoo kay Apostol Pablo na nagsaksi ka sa ako sa Jerusalem, magasaksi pud kanako sa Roma. Buhat 23:11. Nagasaksi ka nako sa Jerusalem, maupod ang pagsaksi nimo sa ako sa Roma. So kung unsa ang naa sa Jerusalem, maupod ang sa Roma. Nganong sa Roma man? Nganong sa Roma? Matubag na sa sulat ni San Pablo sa Roma mismo. Roma 1:7. Pag sa New International Version or sa New Living Translation, ningon niya, to all of you in Rome who be loved by God and called to be His holy people. Kinsa ang gitawag si Kristo na iyang mga katauhan? Mauna ang nasa Roma na mga Kristiyano. O ang mga Kristiyano na naa sa Roma, mauna ang tawag nga mga Romano Katoliko. Mauna nga ang sentro sa Iglesia Katolika, sa pagtuong Katoliko, maadyon sa Roma, ang Santo Papa na dito, kay giingon na sa Diyos nga ang Roma mao ang iyang katawan. Roma 1:7. Okay? Og mga kaigsuunan ko, it is a very, very bad idea nga nakadire sa tinuod na iglesia, muhawa ka pa. Kaya kung muhawa ka dire, okay, klaro kaayo naliingon sa Biblia, 1 John 2:18
to 19. Nag-iingon diha na ana ang mga anti-Kristo. Okay? Malapit na ang pagwawakas ng panahon. The Antichrist. Kumbaga, malapit na ang pagdating ng mga Antichrist. O kung saan na mga Antichrist? Basa ko na natin, bro. Kay basa inyo nila, gibot mo na ako ba? Okay. Okay. So, maayong balita, Biblia, Bisaya version. Basta ingnon ninyo, nagbuhat ako. Okay. So, this is Tagalog. Okay. So, ito. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang mga anti-Kristo. Ngayon, marami nang lumitaw, sumulpot ng mga anti-Kristo. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. 19. Kahit sila'y mga dati nating kasamahan, unsa daw ang mga anti-Kristo? Sila ay mga dati nating kasamahan. Ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay nating kasama, nanatili sana sila kasama natin. Kung tinodon na sila nakauban nato, ni padayon na sila nakauban nato. Ngunit sila'y umalis, kaya't maliwanag na sila'y hindi tunay na sa atin. Unsa tong mga anti-Kristo, mga kaigsuunan ko, katong mga ninghawa na mga kauban nato. Nagbasa ako kung unsa ang anti-Kristo. Daghay sila basaga kung unsa ang anti-Kristo. Naaday microchip, naadaw vaccine, pasangilan pa. Ang Santo Papa daw, anti-Kristo. Pero kinsa ang ninghawa na dati natong kauban? Ang Santo Papa ba? Ang COVID vaccine ba? Ang microchip ba? Dili! Kundi sila mauna halos tanang founder sa mga sekta, even in 1517, ang founder sa mga sekta naninghawa sa Katoliko rin hapon. Mauna ang pinaka-founder sa Protestantism, dili pa po basta-basta niya Katoliko. He is a priest. And sad to say, Agustinian pa yun. Mauna mga brothers and sisters, kung dili ninyo gusto na mangin anti-Kristo o tinuod na kauban ni Kristo o isa sa iyang lawas, matod sa Colosas 1:18, magpabilin kitang Katoliko. Kay mauni ang tinuod na iglesia o gitukod ni Kristo gikag 33 AD hangtod karon 2026 AD. Mga gabi ka natong tanan mga kaigsunan, nga napagod karong gabi una, kay maayon man ang panahon, salamat kayo sa Ginoo. Karon sa pagpaambit, sa pagtunan sa Sundahong Katoliko, din kini, mao gayud ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ang mga kaigsunan, kining akong pagpaambit, may tungod kini, kini nga mong pagtulunan nga ipaambit din na kaninyo mga kaigsunan no, kini ang biya ka nato kung saan nato ang pagtuo nato nga mabuhi. Then, matod pa sa Osyas 4:6, malaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kaybalo. Maring mga kaigsunan, isip mga Katoliko, need good kaayo nato nga magtuon sa mga pagtulunan sa simbahan aron kita nga malandagan kung unsa gud ang naa sa sulod sa simbahan. Nganong naatay rebulto, nganong naatay santos nga rosaryo, nganong magluhod man ta atubangan sa rebulto, unsay hinungdan aron nga dili ta malibog. Nganong magtuon kay matud pa sa Osyas nga posible dito malaglag kung kulang kita sa kaybalo. Mao na ang simbahan nga Katoliko adunay gipadala ang mga kaparian aron sa pagsangyaw sa pagtulunan ni Ginoong Kristo. Mao nang naamit dinhi karong gabi una.
Kini mga kaigsunan may tungod kini kang Mama Mary kini nga akong topic. Kay naghan magud kaayo karon nga lahi nga tinuuhan. Matud pa nila nga si Mama Mary kuno gihimong Diyos sa simbahang Katoliko o sa mga Katoliko. Mga kaigsunan, ang tudlo sa simbahan, si Mary maugayod ang inahan sa atong Ginoo sa Kristo. Wala ka na nagtudlo nga si Mama Mary Diyos, simbahon isip Diyos. Kay ang simbahan mga kaigsunan, adunay duha ka klase sa pag-ampo o pagdaig mga kaigsunan. Kining una mga kaigsunan no, kani ang adoration. Unsa day ang adoration? Walang para dili ka malibog. Nga unsa day lang magluhod na mo ka Mama Mary sa tubangan. Bisimba gid na ninyo, dili gid mga kaigsunan. Ang adoration mga kaigsunan mao kana ang pagsimba nato sa atong Dios. Walay makailog ana nga pagsimba alang lamang kana sa Ginoo. Nga atong luthan, atong simbahon. Kay walay laing Diyos o sara mga kaigsunan nga tuwa sa langit nga ato gayud dili pasigarbo sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Wala mga kaigsunan, si Mama Mary mao kana ang ato ang giya padulong ngadto kang Ginoong Kristo. Unsa day ang atong pagsimba o pagdaig ka Mama Mary mao kana ang gitawag og veneration. Ang veneration mga kaigsunan mao kana ang pagtahod nato sa atong mahal nga inahan nga si Mama Mary ug sa mga kasantusan. Pero ilabaw sa tanan si Mama Mary mga kaigsunan kay mao kana ang suod sa atong Ginoong Kristo aron kita nga mas mapaduol pa ngadto sa atong Ginoong Hesus. Kay matud ba sa John 14 verse 6 si Kristo ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa ginghari, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kang Ginoong Kristo. Dahil sa Ginoong Kristo anak man sa atong mahal nga inahan nga si Mama Mary, maunang magtahod kita sa ato ang inahan sa pagtuo nga mao si Mama Mary. Ato siyang gidayig, ato siyang gipataas kay siya, sa tanang tao siya ang daghan kaayo sa mga usapan pa puno sa grasya, puno sa mga hiyas nga ato dapat nga sundon isip kita nga mutuo sa atong Ginoong Kristo. O mga kaigsunan, si Mama Mary adunay upat ka dugma nga gikuan sa simbahan mga kaigsunan. Mao kini ang iyang birhen sa kanunay ug mao kini ang pagsaka lawas ug kalag ug pagkayab lawas ug kalag ug inahan gayud sa Dios ug ang pagkawalay buling sa sala sa atong mahal nga inahan. Pero mukuha lang kung usa ka dugma mga kaigsunan, mao kini ang walay buling sa sala ang atong mahal nga inahan. Mga kaigsunan kung mga katultol, need gid kaayo nato nga magtuon. Kay matud pa sa lain nga tinuuban kung dili gid ka magtuon. Kay nganong niingon man mo nga si Mama si Mary wala siya sala. Kay matud pa sa Roma 3:4 wala magpabilin nga minatudon ang Diyos bisan pa ug bakakon ang tanan tao. Si Mama Mary tao dili. Sa pa bakakon siya apil siya. Then matud pa sa Roma 3:10 daghan na sila nga pagsupak nga gamiton aron nga mabungkag gayud ang atong mga pagtulun-an sa simbahan. Matud pa niya sa Roma 3:10 kay ang kasulatan nagingon wala gayud tao nga matarong. Monang kita nga mga Katoliko nga wala kita kabalo mo ingon bitaw ta nga hala no tao bitaw si Mary nganong wala man na siya sala sa simbahan nga tao man na siya klaro kaayo nga mabasa nato. Wala mga kaigsunan mo nagingon sa Oceans 4:6 malaglag ang akong katawan tungod sa kakulang sa kaibalo. Kaya ngano posible ka nga kanang makuha nila, masutlan o ma-meet-up katungod sa ilang mga gigamit usab na teksto mga kaigsunan. Manang kita magtuon aron kita nga makasabot sa pagtulun-an sa simbahan kaya ang simbahan dili gid magkamali. Nanuman kay tungod guided by Holy Spirit ang maong simbahan nga tukod sa atong Ginoong Kristo. Sa John 14:26 na gipadad-an ni Ginoong Kristo o Espiritu Santo nga maoy magtudlo sa tanan nga isip
20 sa atong Ginoo. Walang dili na magkamali ang mga simbahan gali sa 1 Timoteo 3:6 na ang simbahan sa bulig na Diyos haligid sukaranan sa kamaturan. Kung gusto kang kamaturan na alang sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo Jesus Kristo mga kagsunan. Then, ganong atong pamatutan na nga nung walay sala si Mama Mary, may tudlo gayon sa simbahan. Una sa tanang diligid, mahitabo nga, ang gitukod na simbahan sa atong Ginoong Jesucristo masayop sa iyang pagpanudlo tungod kay inubanan kini sa atong Ginoo. Matod pa sa Mateo 28:20 na isulti, itudlo ang gingon dito panglakaw kamo sa tibok kalibutan nimo ang tanan kong katawhan nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samaan sa anak ug sa Espiritu Santo ug tudloy sila sa tanan nga gitudlo ko kaninyo ug ako makig-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wala mga kaigsunan ang simbahan ang tugkaron nagpadayon kay inubanan kini sa atong Ginoo. Then dili gid siya magkamali. Wala din ni nagpasabot na siya dunay sala ang atong mahal nga inahan. Ni sa salang panulundon o sa sala nga iyang personal tungod ang pagpangluwas mao ang pagluwas sa daan aron dili siya matakdan sa sala na panulundon sa diyang siya gipanangkon. Mga kaisinan yung duman nato nga dunay duha ka klase na grasya sa kaluwasan. Una mga kaisinan mao kani ang gitawag og restorative grasya o grace mga kaigsunan. Mao kini ang naangkon na grasya ni San Pablo nga daotan siya una bago siya giluwas sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na siya ang kaluwasan nga gitawag og restorative grace. Grasya nga naangkon sa tao nga nakasala una bago giluwas og nabalaan mga kaigsunan. Then, ang ikaduha mga kaigsunan mao kanang gitawag og preventive grace na giprevent daan siya sa grasya sa Diyos aron sa balaang katuluan sa atong Ginoo sama kini sa atong mahal nga inahan nga si Mama Mary. Mao na usa din nga grasya mao kana ang gitawag og preventive nga giprevent siya daan sa kabuangkan sa iyang mahal nga inahan nga si Santa Ana nga dili gayud matakdan sa sala. Ang preventive grace mao kini ang grasya sa kaluwasan nga naangkon gayud sa atong mahal nga inahan. Grasya nga nagluwas daan sa tao aron dili matakdan sa sala. Taong gipanaligdan na daan sa Dios batok sa sala. Sa wala pa siya gipanangkon aron dili siya matakdan sa salang panulundon. Wala ang tudlo sa simbahan mga kaigsunan, si Mama Mary walay sala katulog di prevent siya daan sa atong Ginoo nga mamahimong anak sa atong mamayong inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Roma 8:29 mga kaigsunan, tamang 30. Hindi padayag din mga kaigsunan na adunay pinili na daan ang atong Ginoo na mamahimong ilahang sulugoon. Atong basahon ang Roma 8 verse 29 mga kaigsunan aron masayran nato nga biblikal gayon ang pagpanudlo sa simbahan. Sa katong gipili ng daan sa Dios gilain niya aron may sama sa iyang anak aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya kinitawga sila kung dili mo usab niya og matarong og giambit sa iyang himaya. Wala mga kaigsunan si Mama Mary isa na nga pili sa atong Ginoo kay bugat kaayo ang iyang katungdanan mamahimong inahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. O sa 33 mga kaigsunan, walang dili ta maka-judge sa unsay plano sa Ginoo mga kaigsunan. Kay plano na sa Dios nga ang iyang anak magpakatao din sa yuta. Matod pa din sa Roma 8:33 mga kaigsunan nga nagingon, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagkilak kanila nga wala sila'y sala. Kinsa man ta nga mo-judge sa dipili sa Ginoo nga mamahimong walay sala. Wala mga kaigsunan magtuon kita mga Katoliko.
Then usa na nga gilaindaan ang atong mahal nga inahan nga si Virgin Maria. Ang paglaindaan kay Virgin Maria nagpasabot na walay sala sa o igitawag kinig Immaculate Conception. Maong nga maiwas sa maong sala nga panulungdong o original sin. Mga kaigsunan, si Mama Mary tao. Then ang atong Ginoong Kristo Espiritu, di ba? Sa John 4:24, ang Diyos Espiritu, o simbahan siya sa Espiritu o kamaturan, kunya nagpakatao man ang atong Ginoong Kristo. Wala, niambit siya unod o dugo sa atong mahal nga inahan, nga maoy, magluwas sa tuwa ang atong Ginoong Kristo, nagkaroon siya unod o dugo. Asa man siya likuha o unod o dugo, mga kaigsunan? Likuha siya unod o dugo sa atong mahal nga inahan. Kaya Espiritu, mga kaigsunan, dili man na natong mahikap. Pero nagkaroon siya nawa sa bunod kay tungod sa atong mahal nga Virgin Maria na nahimo siyang tao ug nagpakatao din sa yuta aron sa pagtubos sa nato mga kaigsunan. Ug sa Mateo 1:22 mga kaigsunan, taman 23 nga putli gayud ang atong mahal nga inahan. Then sa Hebreo 2:14 mga kaigsunan, nga si Jesus sama gayud atong basahon mga kaigsunan, nga si Jesus sama sa tao nga miambit gayud sa unod nun. Atong basahon ang Hebreo 2:14 na nag-iwan din mga kaigsunan. Tungod kay ang mga anak, mga tao man, nga adunay unod ug dugo, sa Jesus usab nahimo sama kanila og miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron sa pinaagi sa ilang kamatayon, malaglag nila ang yawa nga may gahong batok sa kamatayon. Mga kaigsunan, si Ginoong Kristo miambit sa unod nun nga lawas sa atong mahal nga inahan. Hinumdaman na po nga atong Ginoong Jesus walay sala o wala sukad makasala o dili siya bakatong mga kaigsunan kay Diyos siya ang Diyos na gamhanan sa tanang gamhanan mga kaigsunan. Ang pagkainahan ni Virgin Maria kang Ginoong Kristo mao'y basihan o prueba nga walang gayud siya buwing sa sala o sa sala na panalundong. Sa kaalam 1:4 mga kaigsunan nga nag-ingon, ang kaalam dili gayud mapuyo kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Wala ang kaalam na dili gid na upuyo sa tao nga malimbungon. Kinsa ba ang kaalam nga gipasabot dinhi mga kaigsunan? Atong basahon ang 1 Corinto 1:24 para masayran nato kinsa ang maong kaalam nga gipasabot dinhi. Atong basahon ang 1 Corinto 1:24 nga nag-ingon mga kaigsunan. Apan alang ni atong gitawag sa Diyos, o Diyos niya, o Griego, si Kristo mao ang bahong magkaalam sa Diyos. Wala mga kaigsunan, si Kristo gayod ang bahong magkaalam sa Diyos, na wala gayon sala katulad Diyos niya, mga kaigsunan. Muna, kung isipon nato na naisala si Mama Mary, kay matod pa sa lahi nga tinuuhan, na makasasala kuno si Mama Mary. Kung nakasasala si Mama Mary, mga kaigsunan, asa man ikuha o unod o dugo ang atong Ginoong Kristo. Matakdan gayud ang atong Ginoong Kristo kay ikuha man siya unod o dugo sa atong mahal nga inahan. Sa pa si Jesus, makasasala usab. Wala mga kaigsunan, ang tudlo gayud sa simbahan, si Mama Mary wala gayud buwing sa sala, kay tungod ang iyang sabak lalang sa Espiritu Santo o Diyos gayud natong tanan na nagpakatawo. Sama example mga kaigsunan, adunay usa ka baso nga limpyo kay nga basay, adunay usa ka baso nga hugaw kay mga kaigsunan, ug tangnan kini og bubuan kini og kanang hugaw ay hugaw nga baso, bubuan kini og malimpyo nga tubig. Kanang ibutan itong disog, ibutan sa mahugaw nga baso. Usay resulta mga kaigsunan, ang tubig dili ba matakdan sa kahugaw sa baso. Wala sama na si kay Mama Mary. Kung hugaw si Mama Mary, unya ang gipuyo kaniya og mikuha og bunod og dugo. Diyos walay sala, dili ba day matakdan ang atong Ginoong Kristo. Mga kaigsunan,
Di palawman sa simbahan o gituhan gayud sa simbahan nga si Mama Mary walay sala o wala sukad na kasala katungod inahan siya sa atong Diyos nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Mga mga kaisunan, magtuon kita mga Katoliko kay kung dili ta magtuon, malaglag kita matod pa sa osyas. Tinaw kaayo nga si Virgin Maria walay sala sa tibok. Tunog ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kasi Mama Mary, taong matarong. O ang taong matarong mga kaisunan na kanay dunggon sa Ginoo. Matod pa sa Panutihon 15:29 na dunggon gayod ang taos, ang pag-angko sa taong matarong o dili gayod dunggon sa Ginoo ang pag-angko sa makasasala. Then, mabasa po natin sa Santiago 5:16 na ang pag-angko sa taong matarong mao lamang ang dunggon sa atong Ginoo mga kaisunan. Ngunang naatay inahan sa simbahan aro mo kanay dalampanan nato isip kita nga mga kasasala mutabang kita mudamot kita nga mas mapagaan ang atong penitensya pinaagi kay Mama Mary kasi Mama Mary mga kaisunan mutabang dili ka nato kay walay inahan nga dili jud mutabang nga sa iyang anak kay anak man ta sa pagtuo sa atong mahal nga inahan mga kaisunan mo nang dili siya dili sa tuwa sa tayo nga kita mangayog tabang sa iya. Mangayo lamang kita tabang sa iya nga unta ang atong mga pag-ampo madungog sa atong Ginoong Kristo. Kay sa atong pagpakasala mga kaisunan dili gid ta makasiguro na madungog ta sa Ginoo katungod sa atong mga sala ilabi na mortal sin nga sala mga kaisunan. Kay ang sala maoy hinungdan din kita nga nahilayo sa Dios. No na nabasa na ito na sa Isaiah 59:2. Kaya nakasala matag mortal sin, ang saon na ito pagkasiguro na bidungog ka sa Ginoo. Sama kay hug mga kaisunan na aduna siya tulo kabarkada na nakasala sa Ginoo. Unya nag-direct to God sila pag-ampo o pagpangayo sa kapasayloan sa Ginoo. Kung sa may giyon sa Ginoo mga kaisunan, waa ka na imong halad ug dada ka na nga to kay Hub, kay si Hub mismo ang mag-ampo alang kaninyo ug dili ko kamo ug dili ko pakalawan si Hub. Wala mga kaisunan si Hub taong matarong na mao lamang ang dungdong sa akong Ginoong sa Kristo kay sa akong Diyos mga kaisunan. Wala importante kaayo nga mutuon gayud kita sa suod kaayo sa atong Ginoong sa Kristo aron nga mas mapadali ang atong mga pag-ampo nga madungog sa atong Ginoo. Kaya nung tuman na mga kaisunan, ang simbahan, maugayod ka na ang simbahan, maugayod ka na importante kaayo kitang kanal magkahiusa ang tata sa maong simbahan. Hindi kita nga tumutuo sa itong Ginoong sa Kristo. Hindi kita nga nituog, bidawat kang Ginoong sa Kristo, dapat magkahiusa ang kita mga kaisunan. Kay lisod kaayo mga kaisunan ang sado sa pagtuo kung naglaylay ang atong pagtuo. Mga kaisunan, kung mamatay, mag-inugay na lang ang tuan. Mag-inugay ang mga kung kisa ang servisyo ko. Hindi ginang usa lamang mga kaisunan kay tuwod. Apala ang pagtuo usa lang din mga kaisunan kay matod pa sa Efeso 4:4-5 may usa lamang kapagtuo sa kalawas unsa man ang lawas mga kaisunan mao kana ang simbahan sa atong Ginoong Kristo. Kolosas 1:18 kay si Kristo ang ulo sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Muna ang lawas siya mao ang simbahan sa atong Ginoong Kristo. Dapat gayud kita nga maiusa sa mga simbahan Diyos kita na mituo midawat sa atong Ginoong Kristo. Kitang mga Katoliko ang kulang na kay tagadlaw makasalang kita walang doon lang pa sa simbahan kay ang simbahan mao ka ng hospital alang sa mga nagmasag ito tungkol sa ilang mga sala. No, nagyawag din kita na mabalik sa simbahan na si Kristo mismo ang nagtukod aron kita na makadawat sa saad sa atong Ginoong sa Kristo nga kinabuhi katapusan. Kay dili garantiya nga nagbuhat na kag maayo dira kulang na mga kaisunan. Kay matod pa sa Hebreo 11:40 dalaygon kaayo ang gipangbuhat niini mga tawhana tungod sa ilang pagtuo apan wala nila madawat ang saad sa Dios. Naramdaman mga kaisunan kay ang higit na saad sa Dios may uban lamang sila uban kanato. Wala mga kaisunan na alang manggod sa simbahan ni Ginoong Kristo ang iyang saad na makapagbuhi
sa atong kalag, kita nga mabalaan. Wala mga kaigsunan, usuna ko, nga unta kitang tanan magkaiusap sa simbahan, nagutukod sa atong Ginoo sa Kristo, diya ka magpadayon sa pagkinabuhi nga matarong. Ito daghan kay makasasala nga Katoliko, pero ginahulap lang na sila sa Ginoo nga mubalik, wala gid reject ang Ginoo. Wala, ginahulap lang gid na, manang samtang nakadungog pa ang Ginoo, samtang nakakita pa ang Ginoo, pagpakabalain taon igsoon sa imong kaluwasan kay lumalabay lang kaningning kalibutan na. Walang siguro to dalay din ang pumigil Diyos sa God bless sa tanan. Maayong gabi kanatong tanan. Bigo utak ko ripalit og samuang ticket sa safe dino para naay budget nga pagabuhaton. Nga mapaambit ako gamay. Una dalay ko naging mayawan at mga Ginoo no. Ako kay tagpasalamat sa maayong panahon, maayong panglawas o mas labi na itong akong pasalamatan na nakaduhog na karon sa pagtulunan sa Diyos. Kaya kaming pagpamino na itong pagtulunan sa Ginoo, makadawat ka o actual grace. O mga soon, kaming programa sa CFD, ang apologetics and doctrine of faith diri sa parokya sa Fisig. Nindot kini nga programa no kay ang atuang doktrina sa atuang pananampalataya inubanan diya sa apologetics no. Na kinahanglan ang atuang doktrina sa atong pagtuo kinahanglan natin pagdipinsa no. Importante kay siya nga atong madipinsaan ang atong pagtuo. Muna yung gitawag o apologetics. Kaya sa Kristo mga igsoon, nag-warning ni siya. No? Ano na yung mabasa diya sa Biblia na si Kristo nag-warn no, kanato sa mga mini nga magtutudlo o false prophet. Diya sa libro ni Mateo, ingon siya nga pagbantay kamo sa mga mini nga magtutudlo o matuha. Diya kaninyo. Niya kasagaran na ito malsoon, dili ta aware ani nga naay mga false prophet no nga nitudlo aslo nga makadug sa nagsangyaw nga bahin sa Ginoo automatically mutuo dayon ta mo na si San Pablo nagpasidaan kanato diya sa 2 Corinto 11:4 nung siya diha nga kay mutuo magudayon mo niadto magwali og laing Jesus nga dili mao gibali na mo. No, sa ato pa na yung mga tao na nagdala og lain ng sus na dili mga giwali sa mga apostoles. Mao na nga dili tinuod na isa na gito tayo Diyos, no? Sumita mo sa sa nagkalalain mga sikta. No, mali na sa mensuon. Noon, sakto nga isa na Diyos, pero lahi-lahi tagpagtulunan, no? May kadinga tagpagtulunan. Naman ka ng isa kasambahan na bugtong sambahan ng ito sa Ginoo, pero niabot na o 60,000 kapin yung pagtulunan, no? 60,000 ka mga pundok na nituha na nagsugod ako 15th century mamapod at the same time mapod ang pagkadaghan sa malalai nagkalalai mga pinunuan. Muna nga ibabanan niya sa pagdipinsa kay Ningon ng San Pedro sa 1 Pedro 3:15 na kinahanglan mutubag sa sakto sa ato ang pagtuo. Dili kay sangyawan ta sa mga atuin soon mga dili Katoliko. Kita nga mga Katoliko mo pakita ko sa mata no mauwayan na punta sa mga dili mga pagtulungan. Nung na punta nga bitaw no ano ba yan? Nubitaw na kita sa imuhang gituhan
mo na nga may suon, ganaan hindi karon diri ako mga kauban. Kaya ang simbahan Katoliko nahiagom sa buong ug makilinsa nga pagsaway. Nakini mo ang simbahan Katoliko, dili mo ang tinuod na simbahan ng itukod sa Ginoo. Apan kung ang simbahan Katoliko mabanog yung sa sakto nga pagbanog, magtuo mo ang mga kadaghanan nga ang simbahan Katoliko nahiagom diya sa mayo nga pagtulungan. O ang bakat nagsuon, balik-balikon ko no, mahingong tinuod niya itong wala masayod. Apang sunod Jesus, sa bago sa masaka sa langit, na pinakaroon kay kung ano nagkaroon ng ato ang Ebanghelyo, Ascension of our Lord Jesus. Sa dili po sa masaka sa langit nagsuon, nagsaan siya na ubanan ko kamo. Wala niya nutuldo, kunin ingon siya na ubanan ko kamo kanunay hangtod sa kahangturan. Mga ang simbahan dili mahiagom sa kasingupan. Kaya wala yung simbahan diya sa nga nagpamatuod diya sa Biblia o sa referensya na nito nga sa panahon ni Kristo sangit pinukod ni Kristo. O kaning simbahan ang may suron mao ang haligi o sakaranan sa kamatuoran. No? Dili nagsukad ang kamatuoran o dili mao ang Biblia. No, kay namagoy reaksyon so grabe nga reaksyon nga ang kamatuoran ko no, ang sakaranan sa kamatuoran ang Biblia. No, mali na sa lisod kay ang Biblia no, mao ang anak no sa inahan nga simbahan no. O daghang kayong salamat o ato lang shout out ang mga nakakaroon din ang mga namaligya, mga ato mga kaisulan nga vendors o mga nanuroy dili karon mga yung gabi kanatong tanan kung katula akong ipambit sa pagkausap sa laigo ng Diyos. Salamat kayo bro. Buwan na po ko kayo, burang katubuan mo ko. Atong hislutan ni gamay ni pagsangyaw, no? Pagka magsasangyaw. Sa igingon diri nga. Ya, diretso na ito diya sa pagpanguros, no? Unang mayo gabi pag-usap, ano po ang inyo ang ubos na higala. Ubos na tugulugoon. Kamat na tayo classical rider na kumurong kada no pero malipayon bisan pa man sa kasakit kawadyon kakabus malipayon tungod kay ang Ginoo nagauban kanunay kanato no sumala sa kasulatan. Okay bro, salamat kayo bro. Sumala sa kasulatan no diha sa Roma 10:13 nga ang tanan nga magsangkit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan padayon nato kung saan man nila pagsangkit kaniya kung wala sila mutuo o kung saan man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe o kung saan man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Amo na yung mga igsoon, daghang kayo magwawali. Ang atuan na lang pagpaminaw kung minso dili makasimba, di ta makato sa simbahan. Isang diri sa atong paglakaw-lakaw, makapaminaw ka sa paglakaw sa mga mensahe sa Ginoo. Kaya kung saan man pagwali sa mensahe, kung walay gipadala nga magwawali, tuara ang mga magwawali, mga kapus, mga pugri, malipayon gayon sa pagpaabot sa gugma ang mensahe sa Ginoo. Kay nabati mangguni nato no. Walang apan wala madawat ang tanan sa maayong balita. Sa Isayas mag-ingon mga igsoon Ginoo. Kinsay mo to sa among giwali. Ipadayon ni John nga kinsay mo to. Busa ang pagtuo mga igsoon nagagikan gayon sa pagpamati.
Ang pagtuo nagagikan sa pagkamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan kini sa pulong sa Dios. Mao lang kita daing tanan mga igsuon, pwedeng mahimong mensahero, mahimong mga magsasangyaw sa maayong balita kay kitang tanan gitawag ug gipili sa Ginoo. Pwedeng magsasangyaw, ang pagkamasasangyaw dili lang buhat ni San Lucas, ni San Pedro, San Pablo, sa mga pare, laiko, kaabang, tanan ni minister o mga Knights of Columbus, safety, dili lang buhat. No? Ang pagkamasasangyaw mo'y katungdanan natong tanan, mga igsuon. Katungdanan natong tanan. Ganuman, kay dili lang ako, dili lang ikaw, dili lang kamo. No? Apil ka, mga igsuon. Kamo apil. Ganuman, kay kitang tanan patas man sa Kristohanong dignidad diha sa sakramento sa bunyag. Maunang mga igsuon, ikaw ug ako patas niya sa Kristohanong dignidad tungod sa sakramento sa bunyag. Kitang tanan apil mo pwedeng mahimong mensahero sa pulong sa Diyos, magsasangyaw sa Ebanghelyo. So kitang tanan dahil mga igsoon, Kulihan ni Kristo, bisan unsa pa'y papil ni mo ning kinabuhi sa kalibutan, manindahay ka magmani, manindahay ka manihag ka ng mangga, o driver ka manihag ka ng tricycle driver, bisan unsang labing pinakaubos ng imong buhat ng kalibutan, kita giauhag. Bisan unsa atong buhat, kitang tanan gidapit sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita, sa kaluwasan. Matod pa sa Marcos 16 verse 16. Nag-ingon si Ginoo si Ginoong Hesus sa iyang mga tinulang panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. O gisangyaw ang mayong balita. No? Lakaw tibuok kalibutan. No? Mission, muli atong mission. Makaingon mo tag, mission is impossible. Dili na lang ta, di nagkamo ato sa laing kalibutan. Pili na ta sa Rizal. Kaya na ay nagdaghan ng lingkod-lingkod. Basin pa man lang makaluklog, makadungog, ug mubalik sa Ginoo pagkadakong piyesta nga mahimong kadaugan ngadto sa langit, palakpakan ang mga anghel sa usa ka tawo nga nakadungog sa magsasangyaw. Apan ang uban lagi nag-ingon diha sa Roma 10 versikulo 16, apan wala mo dawat ang tanan sa mayong balita. Isayas ningon, Ginoo, kinsa may mo ko sa among giwali. Dili lang sa pulong ang sa atong bakbak mga igsuon ang pagsangyaw. Labi na gayon sa atong adlaw-adlaw natong kinabuhi, sa atong pagsaksi sa gugma sa Dios. Bisan diha sa pinakasimple natong buhat, kitang tanan pinaagi sa atong pagsangyaw makaingon yugta. Nga dili yun masayang ang pulong sa Ginoo para sa atong tawhanon, no? Para sa mga taong interesadong maminaw. Na ako'y nadunggan mga isuon matod sa isa ka marites dito ba, useless lang daw ang pagsimba. Simba. So sa katao, kaya ang iyang kinaiyaw, ang iyang bakba, maot lang daw ginapon. Yan naman na, anay nga na mga isuon, di mo nagkamagkabuot, ada kaya mo ng katungod, no? Pero simba lagi ka pa dayon. Kaya ang iyang batasan daw, may pa daw dili, kuno daw simba, ingon siya. Pero mga igsuon, wala dahi, no? Kaning pulong sa Ginoo nga atong nadungog, simba lagi yun. Bisan kanusaag kay dili, gini mamahimong useless ang atong pag-agtos sa balay sa alumpuanan sa atong Ginoo. Sa atong tanaw, sa pagkakaroon, mga igsuon, murag wat siya mausap. Meron daghan, no? Huwag mo usap sa atong tanaw, pero sige lang yapon simba, padayon gayon. Daghang bisyo, yaw-yawan diapon, atong hinumduman mga igsuon sa kanunay. Nagtugon ang pulong sa Dios, nga ang Ginoo mismo nagingon, "That my words did not return to me. Boy,
Ang buot ipasabot ni mga igsuon nga ang tao nga sige paminaw sa pulong sa Ginoo, sige patalingog sa pulong sa Dios, bisan tuod wala na siya nausab, no? Wala siya mausab dayon instantly, wala, di ba? Wala dayon nimo makita ang epekto sa pulong sa Ginoo sa iyang kinabuhi apan moabot gyud ni nga igsuon ang panahon, no? Nga maduklan din na siya. Murag kini nga tindog ba na duklan yun. Duklan ay, o nag 53 years, ang 52 years, wa yung ko minaw na. Minaw lapos sikas dunggan pero dahil sa dugaya na itong paminaw niling tulong sa Diyos, maduklan yun ta. Maduklan yun ko. Kaya pagka makasasala na ako for 52 years, kay tulo pa man ko nakaila sa katuig, nakaila sa Ginoo. Nagduklan ko, nagpasalamat na lang ko kay wa yung ko itong gabi ato nga diha ko isang asa sa taong-taong siya. Wa ko mamatay diha, ano nga. Nagdula sa lakok sa pangitbit. Nagdula sa lakok sa sala. Kaya na, taingan ka ito, impyerno. Langoy-langoy diha sa bilab na apoy. Maulang padayon lang yung mga sol kay gili yun niya dawaton, no? Maulang gili yun pwede masayang ang kanin sa atong pagpaminaw, no? Sa iyang pagka gili yun niya dawaton ang pulong sa Ginoo. Naaman yun mga tao, mga anak, mga ako po ba? Di mo kadawat. So, ilang di-ay, no? Sa punot, i-reject yun nila ang pulong sa Diyos. Pero kining interesado maminaw mga igsoon sa pulong sa Ginoo, bisan unsa pa siya kabugoy, kadautan, kabakasasala, bisan unsa pa ka ang iyang batasan. Baduklan din na siya sa pulong sa Ginoo. No? Inaada sa gamhanan ang pulong sa Ginoo, kay mas mahait palagi sa espada nga duha ang sulab. Tapos sa imong kasing-kasing kabukugan, kaunuran, ilapi na sa lutahan o huna-huna. Grabe, no? Muna wala sila mudawat. Munang makaingog to nga minaw gintaan ni kay kita mga pinili man sa ato ang Ginoong Jesucristo na mga pinili o mga tinawag pa yun. Dili lang ta tinawag, mga pinili pa yun. Nag-ingon na rin mga igsoon sa Kawikaan, Tagalog, no? Kapitulo 1, versikulo 24, unsay ang ingon, sungod kay ako nagtawag. Kung kamo, mimbalibad, akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tao nga nagtagad. Huwag dakhan yung kayong gitawag, panggamay kayo ang naminaw. Pero, di ba kabuot kayo naaman tayo, kuan, sanin, kining freedom to choose, kalayaan. Kalayaang mamili sa wala o sa tuo, gingharian sa yawa, gingharian sa Diyos. Pili diha. Kung gusto ka sa wala, sudli kanan. No? Sudli kanan kabuang. May kaduha. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tanan ko nga tambag, kung dili kamubuot sa akong pagbadlong kaninyo. Kuyaw mo yung suod, nagdi ka manina. Ako dito minaw sa pagbadlong ba. Nagpasalamat na lang ko diha sa Job 24 verse 13 o 9. Nag-ingon siya mga isuon nga badlongon ka. Hindi kita kaminaw kahit ang ulo, badlongon ka pinaagi sa sakit kung maghiga ka diha sa imuhang kakre, sa imong higaanan, bukog na nagpanit. Pantuson! Si Ana ang Ginoo. Hindi kita maminaw, badlungon ka pinaagi sa sakit. Muna ang nalaingon rin sa 26, ako usab mukatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Sa nga kahadlok, mauna ni giingon ba nga diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo. Ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka ulimpulos sa diha nga ang kasakit ug ang kaguol mudangat kaninyo. Dili na to na ulaton mga isuon. Muna'y giingon nga mintras sayo pa,
Bukol sa Ginoo, mo na'y giingon nga dangot sa Ginoo samtang may panahon pa. Ayaw na pagpamili ug adlaw oras tuig bulan kung panusa ka magpagbo. Karon na. No? Dangot sa Ginoo, Isaiah 55 verse 6. Iyagigong samtang sayo pa. Mga igsoon 55 atong mabasa diha. Ang iyang gingon, dangot sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya, samtang siya doon pa. Pabiyaa ang mga dautang sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang huna-huna. Pabalik ka sila sa Ginoo, aron kang duyan sila. Pabalik ka sa atong Diyos. Kay andang siya mo sa pupo, yung gapos sa kalingod, bisan paman doon sa kapula, ang imong sala, gaano man kapula. Ika'y aking papuputiin tulad ng sugat, yellow o bulak. Sama ni ining nagtindog, nagsobrang makasasala. Kamong talaan makasasala, apan mga igsoon, ang inyong sala, wala na sumingking sa akong sala. Apan ang Ginoo mo hatag gayud og second chance. Chance nga iyang ihatag matag usa ka nato kay gusto gyud niyang mahiuban ta niya ng Jerusalem. Kung langit ngayon di andam para kanimo, para kanako, para ka natong tanan nga nagsunod sa iyang kabubuton, sa iyang mga sugo. Mo na yung gingon ng tulong sa Diyos, puno kini sa pagbadlong pagsaway o pagtudlo aron magkinabuhi kita nga uyon sa iyang kabubuton o matarong atubangan sa iyang atubangan. No? Ano mong matarong kita? Mauli ang tulong sa Ginoo. Tulong sa pagpadlong, pagsaway o pagtudlo. Aron magkinabuhi kita nga uyon sa iyang kabubuton o matarong atubangan kaniya. Pagkalindot palantulon mga igsoon, kay wala gayoy bisang usang magpabiling buhi ng kalibutan. Ang tanan gayon mawala sama sa panganod. Mawala. Usa ang garbo kinig sala, usa sa usa. Okay. Okay mga igsoon. Ato na ni panayon diha sa pagsangyaw, no? Pagkalindot tayo. Niyo pa yun siya diri sa 28. Unya sila magasangpit ka na ko ug ako dili na mutubag. Sila magapangita ka na ko. Magsilang kamutol. Maling sa pagpangita, no? Murag usahay magkayuta ulahin ang tanan. Apan sila dili na makakatlag ka na ko. Tungod kay ang ilang gidumtan ang kinaadman ug wala magpili sa pagkahadlok sa Ginoo. Mamati ka na ko ang makapuyo sa kasiguraduhan ug malinamon na walay kahadlok sa kalantan. Dili lang kita mga tinawag mga igsoon, kung dili mga pinili kagayon. Pinili kay kita gibuhat sama sa dagway sa atong Ginoo, no? Kay bilihon ug balaan kita. Dili lang kita tinawag, kung dili mga pinili pa yun. John 15:16, kamo wala magpili ka nako, kung dili ako nagpili kaninyo. Ug ako nagtudlo kaninyo aron managlakaw kamo ug managmunga ug ang inyong bunga magapadgayon aron magbisan unsang butanga ang inyong pangayoon sa kungaran. Ihatag kini kanako, no? Ihatag ninyo. Maunang mga ingon mga igsoon nga temporary ka ta. Dili ning kalibutan na. Dili sa kalibutan. Dahil kining atong kinabuhi sa kalibutan, usa lang ni siya ka training ground or mga murarataan ni nag-practice ba? Practice lang ni. Isa una ito pag kinabuhi, yung isa na ito pag-appreciate
ang Ginoong Hesukristo nga namatay diha sa krus tungod kanakong makasasala. Kanatong tanan. Yun sa nato pagod nga nung niadto siya, nagpakamatay siya. Nahimo siyang kahayag. No? Siya ang kahayag ni ani sa kalibutan. Aron dili magpabilin sa kangit-ngit ang mga tao nagpadkayon sa pagkadangkan. Kahayag kay munang giingon nga temporary lang yung lagi kita din sa kalibutan. This is not our real place. At tunay langit mga igsoon sa kabilang buhay. Maulang gitagaan sa Diyos sa pagkakataon mabuhay din sa kalibutan kay ang atong kinabuhi, no? Karon training ground nga dire sa kalibutan para mas handa tayo doon sa kabilang buhay. Wow! Nindot kayo mga igsoon ang pahimangno kanato. Maunang ang uban sobrang kabisi, magkalimot sa YouTube. Pati ang anong pagpapahulay sa simba nga Domingo, ilahang gigamit. Gigamit na. Kaya sa pangwarta ba na ano? Mga na mali, mga bulawan, ang pagkadato, ang gusto na. No? Nag-inol ang Biblia nga sa Proverbs, no? 16 verse 16. Pagkalabing maayo ang pagbaton sa kaalam kay sa bulawan. Oo, ang pagbaton sa lagkalit sa bulawan, mas maayo pang pagkatilion. Ang ano, kaning kaalam. Oo, sa mga pulong sa Ginoo. Walay pulos ngayon ang bahandi. Matod pa diha sa Mateo 16 verse 26 kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon man niya ang tibuok kalibutan apan mapildi lamang niya ang iyang kalag. Kung unsa ba ang gihatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag, kay ang anak sa tawo muanhi sa himaya sa iyang amahan. Kauban sa iyang mga manuluga ug unya magatumbas gayon sa tagsa-tagsa sa nato sumala sa atong gibuhat maayo man o dautan dinhi ning kalibutan. Mautang mga igsoon, labyan ako gamay ang pagpanguros kay giingon man ang kung dito silingan ang nanguros mangong mga Katoliko. Naabaday ngay mabasa sa Biblia ang atong tubaga na mga igsoon na manayap sa Biblia mga igsoon atong iprove na naaba na sa Biblia nganong manguros namong mga Katoliko anaaba na sa Biblia ang atong tubag yes kining gesture na pagpanguros mga igsoon ana ang diyon ang kasulatan no atong mabasa din sa bagong Biblia sa Old Testament Genesis 48 versikulo 14 diin. No? Di sa bagong mayong balita, Biblia, maukini ang atong mabasa, at ang gikros ni Jacob, ang iyang kamot, gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim. Nga maoy manghod, ug ang wala sa ulo ni Manases, nga maoy magulang. Susumala sa atong mabasa mga igsoon, gikros gayon ni Jacob, ang iyang kamot paghatag og blessing sa iyahang mga apo. No? So kung di ay gesture sa pagpanguros mga igsoon, biblical yun kaayo, no? Ug dili kini dautan. Ug nganong kitang mga Katoliko mahumangjoy batasan nato ang pag-sign of the cross. No? Ug saman ang kahulugan kung nganuman kitang mga Katoliko sign of the cross man dinhi mo sign of the cross. So, din sa librong My Catholic Faith, no? Page 3377, maugili ang atong mabasa ang anong kitang mga Katoliko muhimo man kita o pagpanguros. Why do we make the sign of the cross? We make the sign of the cross to express two important mysteries of the Christian religion. The blessed Trinity and the redemption. By the sign, we confess that we belong to the religion of the crucified Savior. Maunay kitang mga Katoliko ng Ros
nagtubag aron sa pagpanayag sa atong pagtuo sa duha ka importante nga misteryo nga mao kining Holy Trinity o ang redemption. So pinaagi sa atong pagpanguros mga igsoon atong gipailangan kita kabahin sa tinuuhan sa gilansang nga Hesukristo diri sa krus. Sa ato pa kining pagpanguros mao kini ang pag-ina nga kita nagtuo samahan sa anak o sa Espiritu Santo nga kitang mga tao mga igsoon giluwas kita sa atong Ginoo o gitubos kita diha sa krus. Gitubos sumindot ka ang naday mga igsoon ang pagpanguros nindot kaayo kay kini pailaman nga kita kapahin sa tinuuhan sa gilansang nga Ginoo nga igsoon. Pagkalindot di ay niya mo ingon pa doon nga manguros ba mo ng Katoliko matod pagani ni San Pablo usab siya mayroong mga igsoon nagpasigar mo diha mabalasan nato sa Galacia 6 verse 14 unsay giyangingon ako ang alang kanako magpasigar mo lamang ako sa cross tungod kay alang kanako ako patay na sa kalibutan ang kalibutan patay na alang kanako no nasa ato ka mga igsoon dili kita no dili kita maulaw mangurus kaya magita giluwas sa Ginoo kining gesture sa pagpanguros nakagibli sa balaang sulatan bagong balita yun siya mga igsoon nga sa atong pagsayod the cross sa ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo sa ngalan sa mahal di sa ngalan sa mga daghang amahan usara sa ngalan ra yo mauli mga igsoon nga sa atong panagpadayag kita sa usang labang ka Dios niingon kita nga sa ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu atong gipadayag ang tulo ka persona diha sa una lamang sa Dios yung mauging gitawag o Holy Trinity naabot na siya ay puruma mga igsoon puruma sa pagpanguros atong kamot sa pagpanguros ing anak na puruma no adunay tulo anak mga igsoon tulo aduna po lima tulo sa ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu ang lima nagpadayag kini sa limang samad lima kasamad sa ila sa duha ka kamot kapiil o bilit sa kansakili no muna sa iyang paghatag kanato mga igsoon kaniyong pagpanguros mundo tayo di nato ni kaulaw maulang ang pagpanguros sa mga Katoliko angay ipasigar mo kaya ang mga santos kay pagsigar mo kita pataha no na mga igsoon kagagay salamat wala na ko tutasan kaya napay daghang mamumulong amigo brother, here we go. Ako lang balatan doon kaya wala itong mga bitahan. So, may gabi tatanan. So, pambit lang ko sa about sa purgatory. Purga means to cleanse. Bensory means the place of the cleansing. So, nakaitunod rin sa simbahan sa Catecism Catholic Church 10:30 to 10:33 after 10:32. So ngayon nag-quote na ko simbahan. So before na mag-quote ko sa simbahan, so namin dito naman ulo ko ni tabo ang ano pagsangyaw so walay gikan authority. Asa gikan ang authority sa pagsangyaw diri sa plaza diri sa Tagum. Ang authority na mo dirigikan sa kang Father Ben Cañete, ang among spiritual director sa Simbahang Katoliko pero sa Paris Preacher o Paris Church of the Catholic. So ang among authority wala digikan sa among pagalingon lamang kundi gikan ni sa among kabarian na si Father Ben Cañete na spiritual director. O kay Father Ben Cañete spiritual director na mo sa among
parish na mo din sa simbahan, so asa po gikan niya authority. So kung subayo na ito, gikan niya authority, gikan kang bishop middle. Kasi sa ka-bishop na ito din sa atong diocese, o kang bishop middle, asa gikan niya authority. So gikan sa atong Santo Papa, Pope John Paul II. Kung subayo na ito tanan kang Pope John Paul II, asa gikan niya authority Pope John Paul II. Siyempre, agi kita historical. So magamit kita on step by step. So ato na yung nausanan, dito na pahingan ka St. Peter, the first pope of the Roman Catholic Church. So ang St. Pedro, asa gikan niya authority? Gikan niya authority, gikan kang Kristo. Niya si Jesus Christ, ang St. Pedro. Pedro, gigugma mo ba ako? O Ginoo, gigugma kita. Katulo ka bisis yung gisulti na, o katulo ka bisis na pamutana si St. Pedro kang ni Kristo. So, ang mga authority na mo dinigikan, kung sabayan na ito ng bilig mo ng kabulingo na pagsangyaw, gikan ni kang Kristo. Ang Kristo, asa po gikan niya authority? Gikan siya amahan kang Yahweh. Di na tinatanang gikan ang authority. So, ako sabayan ang tanan. Buwan pasabot, ang among pagsangyaw nila, dili ni gikan sa mga kabalingong pagbuot, kundi gikan sa Diyos. Diba sulat ni San Lucas, kang Kristo, sa Kristo kang San Lucas, diba? Ang namati ka ninyo, namati ka na ako. So kapasabot kung namati ta sa simbahan sa atong Ginoo, kapasabot namati ta ang Kristo. Niya sa nagsumpay ng Kristo. Ang wala namati ka niyo, wala po namati ka na ako, wala po namati sa kuamahan na may sugo ka na ako. Kapasabot kung wala ta namati sa simbahan natin, gisakupan ang Ginoo sa simbahan ng True Church. So dagan di simbahan nyo rin magsakop, no? Pila ka thousands? How many thousands of churches are in the whole world? So by the biblical in Matthew 16:18, so upon this rock Peter I will build my church. So sa simbahan yung itukot, dinidagan. So pinagi sa simbahan, ang simbahan ng Sogturyo, pinagi sa pangalan na Purgatory. Kaya ngayon lang sa Obamang God, labi na ako nag-istorya ng mga kabataan, wala sila kayo lang sa Purgatory. Nilibala nila, langit o impyerno. So, how come na naimura o langit o impyerno? Ganun na may Purgatory. Ano ang simbahan Katoliko na tulog Purgatory? So, ang Purgatory guys, meaning sa Spanish word, kung pagkatao niyo Purgatory sa biblical na English word or Bisaya or Tagalog, so di ka mo nakita ng word na Purgatory. Kaya ito yung Spanish word din siya. Isa ka Espanyol na tumulungan. Purga means to cleanse. No? Disorry means is a place. Purga nga po na siya ganang dormitory. Dormi is a place of the students who stay in the house of the school campus. So, muna yung sa story. So, purga means to cleanse. So, ikot na po ang simbolo sa simbahan sa Catechism of Catholic Church, 1032, 1032. The Catholic Church defines purgatory as a final purification. Kung sa ito, tinihaulayin pag-purify. Kaya matong sa sulat ni Juan sa Revelation, walay bisang unsang hugaw makasaka sa ginarihan sa langit. Okay? Hugaw, buto sabot ang tala. So, mga ni Kristo, mingon na magpakapalaan ka mo kaya ako palaan. So, ang langit, dili na siya sudlan og magahugaw. Nasala mo sang gisang gamay na hugaw. So, we have to purify. We have to go to the process of purification. Okay? So, atong sumpayan. So, for those who die in God's grace, kung tapos sa grasya sa Ginoo, kining grasya sa Ginoo, asa ito makatungan yung grasya sa Ginoo? Dili na grasya na pangkalibutan ka ng, ay salamat sa grasya, nabusog ko. Diba nalang kayo mga inana na word na pangkalibutan? Ay salamat sa grasya, kaninabot ang kwarta, nakapalinlo ko. So like ang grasya ang ginawa sa Ginoo sa BSN na pag makadiyos na pagtulungan, labi na sa simbahan. So ang pasabot na grasya, isa na ang 7 sacraments. Isa na ang grasya sa Ginoo ginatag sa simbahan. Na iyang itukod ng True Church, mga simbahang Katoliko. So, muna ito magabot ng grasya sa 7 sacraments. So, pareha na ang sample, pareha na ang baptism. Diba? Nabunyagan ka. So, ang gobyerno, hindi mo bunyag.
So dito kita dangog sa simbahan. Kay wala din sa makita o makasaka sa langit kung wala mabunyagan. So, simbahan na to about sa the God works. It is perfect, but are still imperfect. Kung saan ba perfect? Dili na perfect po. Kapag mga nasa purgatorio, dili to perfect po. Kung sa buot na pa to sila sa sala na magahugaw. So, gibutan sila dito sa purgatory. O kitawag ba purification place. So, the imperfect place is purified. So, ensuring they achieve the holiness necessary to enter heaven. So, kinala makatod nila mag-purify para mag-asaka sa giniriang sa langit. So, kinabang sa ato makita sa mga social media, no ba yung gininyo na, lagi na mamatay itong mga gisunan. Ako, wala kami nagagawan, wala ni nag-judge, kundi nagasulti lang yun sa maturan. Kaya kaya lang gawin na, ay, akong papa, into heaven, salamat, to heaven, di ba? Murag mo nag-judge sa imong parents, imong brothers, sisters, na may paano, na may na, oy, opportunity sa akong brother sa to heaven, na nasa heaven, ako iso, na nasa heaven, no? Hindi na ito i-justify na ito na iso na atong i-purify na sila sa heaven, murag i-judge sa ito ba? Dugman na ito atong mga kaisunan, atong ginikanan, na sila nasa langit na. So, which is mali na siya. Huwag kayang binuorg yung maghukom kung asa ang atong mga kalagtaingon. So, diyan sa Matthew 53, di na pwede maghukom. Doon just sa book. Okay? So, ensuring that achieve the holiness necessary to enter heaven. So, it is a state of transformation, not a second chance. So, not a second chance. So, pasabot na, hindi siya chance na ikaw may malangit ka, may dili siya chance, kundi isa place na ma-purify yung mga salalabuhat. Di ba? Kaya kung kisa ito yung mga sala, pwede pa kita sa mga kamot, kung kisa ito nagaruno, nabay mga walay sala dali. So, na kung wala mo kita sa kamot, pasabot na, di ka mo mag-justify na kamo, purify mo, na kamo na walay sala, na kamo direct to heaven na mo, di ba? So, entirely distinct from hell. So, distinction na sa hell. So, dili na ito na makadyan sa tanang natas purgatory na madulong ito sa Diro Dili. Layo na tayo na. So, na tayo murag, chance murag sa langit na pros, nakita sa salasala. Naduol lang kita ito sa atong patuan niya. Ang atong ginalungin. Atong kumbaga ba, kaya sa atong panahon karon wala na lang din ng malangit. Kasi kaya mga tao, dili makadiyos, ang ginapanganda nila, may engineer ko, ako anak may engineer, makaminyo ko, mga mayor, ay lang mga panganda, pang magabundo. So, wala dito na, not all na, pero wala dito na kitaan sa mga online, social media na nisuti na, manta malangit ko, ano gani, wala na nandun. Ay lang panganda yung pantalibutan mo ng nabutan. So, wala siya na nasugyayo pamalundungo na ito mga kaisunan garon na English na kaya sa itong makamundo, labong na nanay ng social media. Tangan English na yung natanan. Mga ganalang, mag-ilikay ito ng mga butang na. So, about sa purgatory mo, itong purgatory no, is a purification place. So, itong katlon sa Biblika sa first, sa Dipadayag 21:3-4. Sa luwang yaingon. Kung makadungog ko ang isa ka kusog, nga tingog na nasog ibikan sa trono, karon nga pulianan sa Diyos, anian na sa katawan. Magpuya na siya tipon kanila o sila may ningong iyang katawan. Pupasabot yung langit na yun, pulianan sa Diyos. So, ulaw kayo, masaka na sa giniriang sa langit, nakita mo daw, gamay sala dito makasaka sa giniriang sa langit. So, kaya na trono sa Diyos na. Hindi na siya trono sa Malacanang na pwede rin siya makasaga. Pero ginilangit lain eh. Gusto naman gani at yun ang Amerika gani, wala na kwarta. Wagi pa tag mga pila ka mga documents para magkatutag Amerika. Kung sa pagkanilangit, check up po naman ganito kung okay ba itong mga passport, wala ba yung mga paliya itong mga passport. Kung sa pagkanilangit, kung na ba langit doon siya basta-basta na
na lugar mo kay pinayaman sa Diyos mo. So, dito sa sulat sa 1 Corinthians 13:14, may tungkol din sa about sa Placing Fire of Purgatory kay ako ba nag-aingan mo na langit ang imperdura, wala purgatory kay buat buhat ang ras katoliko. So, rutin mo yung dali, mali na siya. Sige, kaya biblical yun na, yun sa biblical. Pero may itag word na purgatory, dito ka mangita sa Spanish word. Na word na purgatory kay kaya purgatory word mo, dili mo sa siya. Dili pa siya Tagalog, di pa siya English, di pa siya Chinese. So, sa Espanyol na tumulungan na siya. So, rin nakita na ito sa basigulo sa 1 Corinto. Ug ang galitat sa binuhatan sa tagsa-tagsa kita unya sa adlaw nga kini ibunya ni Kristo pinaagi sa kalayo. Bukas sabi kini ning purgatory kalayo gyapon siya. Sama ang kalayo ni sama ni sa impierno kainit. Dili na kaya subangon sa mga normal na kanang physical na tao dili. Kundi pinagi ni siya sa spiritual na makaya niya mo siya, pero pinagi sa pag-ampo sa atong mga kaigsunan na labo na mga halata para sa atong mga kalag sa atong mga kaigsunan. Dako kayong tabang na. Dako kayong tabang na mga halata sa simbahan na para sa kalag sa atong kaigsunan na mga matay. Kay, dili sa sulat sa 2 Macabeo 43:46 na kaysa ibuti si Macabeo na nagapaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao nga manggabat kini 2,000 ka salapi nga plata ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Pasabot na igugya po ng simbahan na maghalad ka para sa kalag. Kay mas si Macabeo gani nagpunta sa 2,000 ka salapi nga plata para ihala dito. Kay nagatuwa naman siya na ang kalag na maluwas sinabi sa hala sa pag-ampo na naturuhan sa magandang simbang katoliko na nag-iligya punta na nagapangamo yung atong mga kisuran na malangit sila kaya hindi mo taga-judge sa langit kundi nag-awakan niya punta nag-abangulog kaluoy sa Ginoo. Kung guri na po sa kapit na mga oras ako na napaspasyon niya sila ka minuto bro 1 minute laso na siya dalita sa ini sa Mateo 5 bansong guto ba size. So kini Mateo 5 kung may makita kami mo kung dalon kaniya sa Osmanan magiging sa dalon kaniya sabdang na may panahon pa nga wala pa kami maabot dito sa maabot ng kami sa Osmanan. Bukabot sa diyang buhi pa natin sa kalibutan kinahanglan nato na kita magiging husay tatang Ginoo sa puso. Pinagi sa kumpisal pinagi sa Ba't ka lang may kabok, guys? Manguli na meron sa kumpisal sa kaparian na magiging Haggard sa na sa kayo. mga sala. Di lang ito pabuto na kita namatay kaya wala lang yung tsansa na kita magpatay na kakalag naman ta. Pinanglan kita buhi pag maningkamot na ta. Pinanglan maningkamot ta sa atong matag-usa na kita mapasaylo sa atong Ginoo pinagi ng simbahan sa kumpisalan kaya sinismo si Kristo nagtugod na. So padayon na nato na ngayon na sa gulo. So sa kumanan, itugyan kaniya sa ubus o sa ubus, matugyan kaniya sa pulis o bilanggoon kaniya. Kini bilanggoon, mo rin itawag mong purgatory. Dito kayo bilanggo para magabot ni mo dito ang gitawag temporal punishment bago ka matuto sa langit. Diba? Kasi pag ato yung surprise sa baptize,